Hindi na lang po abiso o babala sa paparating na sama ng panahon ang ibibigay ng pag-asa sa publiko, kundi tungkol sa posibleng epekto o pinsalang idudulot ng weather hazard sa iba't ibang lugar. Yan po ang impact-based forecasting na iba pa sa nakasanayang ulat panahon ng pag-asa. Alamin yan sa balitang hatid ni Jamie Santos. Uulan ba o aaraw? Nakabantay ang pag-asa at mayang-mayang naglalabas ng mga abiso at babala. Pero kung dati ang pinakapokus ay uri ng hazard o lagay ng panahon gaya ng lakas ng bagyo o dami ng ulan, tindi ng bugso ng hangin o pagiging delikado ng damang init, ngayon, posible na ring makapagbigay sila ng mas espesipikong impact o epekto ng mga ito sa komunidad, gaya ng kung gaano kalawak ang pagbaha at posibleng dulot nito sa mga bahay at pasilidad, pati sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, kalusugan at utilities. Posible yan sa panibagong programa ng pag-asa na impact-based forecasting. So, ang ina-address ng impact-based forecasting ay more of potential impacts na dinudulot ng malalakas ng pag-ulan sa grounds, kagaya nga po ng malawakang pagbaha. May 4 na level ng potential impacts: minimal o green, minor o yellow, significant o orange at severe o red. At hindi pare-pareho sa iba't ibang lugar. Ano yung impacts ng heavy rainfall na to sa health and safety, sa housing and building, sa society and economy, sa transportation? For instance, sa health and safety, pag sinabi nating minimal, that's color green, more of business as usual siya. Pero kung nasa severe or red na IBF or impact-based, most of the health facilities may be affected, severe injuries, permanent disability, and danger to life may be expected. Sa Metro Manila, 2 impact levels ang nakikita ng pag-asa sa epekto ng posibleng pag-ulan. Significant level ang maaring maranasan ng Caloocan, Maynila, Mandaluyong, Quezon City, San Juan, Marikina, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Minor impact naman sa timog na bahagi ng NCR. Pagsapit ng August 29, lalawak na raw ang sakop ng significant level. Kung sakaling maging severe ang impacts, parang kagaya ito nung nangyari nung Friday nung nakaraang linggo, ito na po yung mga malawakang mga pagbaha na nararanasan. Hindi lang ng 1, 2, 3 mga cities, kundi majority of the cities in Metro Manila and even the entire Metro Manila ay nasa na po talaga natin na may mga mararanasan na po tayong mga severe impacts. May babala na rin sila sa posibleng epekto ng ulan sa iba pang lugar. Nasa severe o red category ang ilang lugar sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Orange category sa ilang bahagi ng Bataan, Cavite, Rizal, Zambales, Batangas, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Dagdag lang ang impact-based forecasting sa tradisyonal na rainfall warning ng pag-asa. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. At para sa latest sa lagay ng panahon, ngayon pong may binabantayang low pressure area na posible maging bagyo, makakaparehan po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ma'am Connie, at ganoon din sa mga nakasubaybay. Saan po mga lugar unang makakaapekto kaya ang LPA na may medium chance na maging bagyo at tatawagin po kung sakasakali ng Pilandok as local name? Opo, tama po, Ma'am Connie. Yung unang maapektuhan, actually, yung Habagat pa, yung mas makakaapekto. Lalo na dito sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, yung Central Zone, lalo na po yung nasa kanlurang bahagi, itong Zambales at Bataan. Kasama din po dito yung mga probinsya ng Cavite, Batangas, and actually bukas magsisimula na pong ang mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon dito sa Metro Manila at ilang lugar sa Western Visayas. Kasama po dito yung Antique, Iloilo, Guimaras at kasama din po yung Negros Occidental. Kakatingin ko lamang ho dun sa monitor ng Pag-asa, monitoring system nyo. Parang 99% chance of rains bukas, tama ho ba? At sinasabi nilang pwedeng magkaroon ng mga baha-baha na naman muli. Yes po, tama po yan, Ma'am Connie. At posible na naman po yung mga localized floodings. Kaya ngayon pa lang po gusto natin na ipaalala sa mga kababayan natin. Kasama po yung Metro Manila, yung kanlurang bahagi ng buong Luzon at yung Western Visayas. Posible po yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga localized flooding. So yung mga uwi bukas ay mag-ingat po at maging aware.
Okay, magiging sing-tindi ho kaya yan nung nakalipas po na Lunes, no? Kung saan talagang matindi ho yung naging pagbabaha? Ma'am Connie, yung nakaraang Lunes no, na nangyari na sobrang severe ay kino-consider natin to as extreme rainfall event. So, bihira po itong mangyari at hindi po natin inaasahan yun sa darating na weekend. Pero, wag po natin alisin yung posibilidad. Although mababa yung chance na mangyari ito, pero yung possibility ay mananatili po na present. Okay. Sa latest monitoring po niyo, may iba pa bang LPA na namamataan po sa labas ng PAR? Sa labas po ng PAR, medyo may kalayuan po pero may minomonitor po tayo. Ang good news naman po dito, yung distansya nito sa Pilipinas ay sobrang laki na kung saan na hindi po ito makakaapekto sa mararanasan nating weather dito sa ating bansa. Okay, pero pagdating ho ng weekend, may mga maglalakwatsa, ano naman ho ang lagay ng panahon? Kaya may mga malalakas pa rin ho ba na pag-uulan, nadulot pa rin ho ng habagat? Kinalulungkot po natin, Ma'am Connie, no? Pero magiging maulan po yung ating darating na weekend dahil po sa moisture na daladala nitong hanging habagat. Kaya po mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po, again, sa kandurang bahagi ng Luzon, yung sa mga binanggit po natin na mga lugar. Doon po naman sa kabaliktaran nyo na nangyayari ngayon sa Mindanao, mataas pa rin ho ba yung heat index na kanila hong mararanasan doon in the coming weekend or kaya bukas? Yes po, magpapatuloy po pa rin yung ganong weather condition. Actually, medyo weird nga po, no? Bakit sobrang ulan dito sa may Luzon, pero sa Mindanao ay hindi. Response din po ito nung difference nung epekto nung El Nino. El Nino pa rin po tayo ngayon and then yun po yung mas nakakaapekto sa Mindanao. Pero mahalaga din po na maintindihan natin ano po ba yung difference nung habagat at El Nino. Nung El Nino po ay longer period. May mga taon tayo na El Nino, may mga taon tayo na La Nina. Pero yung rainy season po natin na kung saan ay nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan ay nararanasan po at nakakaapekto sa atin taon-taon. So magkaiba po yung temporal period nito pero pareho po nakakaapekto sa ating bansa. Okay, yung tungkol naman sa gust front na namataan po sa bandang Pasay kahapon, ano ho ba ang kaibahan nito sa Ipo-Ipo o yung tinatawag na sandstorm? Well, yung ipo-ipo po ay may local term po tayo nito no, na kapag may maliit na dust devil o may pag-ikot ng hangin sa kalupaan, maliit lang, ipo-ipo yung tawag natin dito. Pero ipo-ipo din po yung tinatawag natin na water spout. Yung pag-ikot ng tubig na konektado dun sa mga kaulapan and then sa tubig dagat din. So water spout naman po yung tawag dito. So totally different po ito dun sa naranasan natin na binabanggit natin ngayon. At iba rin po ito dun sa binabanggit natin na sandstorm. Yung sandstorm naman po, usually, yung ideal na sandstorm po kasi yung nangyayari sa mga disyertong mga lugar. Pero in context, pwede po natin ihalin tulad na pwedeng medyo may kapareho yung case na to in terms of pagdadala ng hangin o pagpapaakyat ng hangin sa mga dust, sa mga particles, sa sand. So kapag dahil po dun sa area, dun sa pinakita na video na pinapakita po natin ngayon, ay may mga sand and dust po na tinangay ng hangin. Bago mangyari yung thunderstorm activity, usually may posibilidad po ng mga downburst o bigla ang paglakas ng hangin sa front o sa harapan ng mga thunderstorm activity. At yung pagbugso ng hangin na yun po yung umihip dun sa area na kung saan may mga dust. And then yun din po yung nagpaangat. Kaya usually, ang nagiging epekto po nito ay bumababa yung visibility. And gusto rin po natin na ipagbigay alam na hindi po ito maganda kapag ini-inhale natin. Yes. Yung mga dust po, yung mga small particles suspended in air, kapag na-inhale po natin yan, posible po pumasok yan sa ating respiratory O yun, lalong-lalo na yung mga may asthma. Oo, talaga ho. Yun nga ho, lalong-lalo dun sa mga may respiratory problems. Ingat. But is there a way para ho ma-predict ito before mangyari? Ano ba yung mga factors na nakaka-apekto ho kung bakit tayo nagkakaroon ng gust front? Yung thunderstorm activity po ay ayan yung medyo parang ideal sa Pilipinas kasi maritime continent po tayo, napapaligiran tayo ng mga katubigan. So yung mga thunderstorm activity, bigla-bigla po yan na sumusulpot. Kaya yung kahalagahan ng heavy rainfall warning natin and then thunderstorm advisory natin na nakikita po natin gamit yung mga Doppler radars ay yung lead time po niyan ay usually 2 to 3 hours prior to the event. So posible na mangyari yan basta-basta lalo na po sa ganitong panahon ng rainy season. So para ma-prevent po ito ay tignan po natin kung merong mga clear area, usually yung mga dry area
na may mga kalupaan, buhangin, mga dust, sand, na posibleng liliparin ng hangin and then pwedeng matransport Okay. from one area to another. So yun po yung mga area na mas prone sa mga ganitong phenomenon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong update at karagdagang impormasyon na yan. Thank you po. Salamat din po. Ingat po tayo. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Huli ka ang takbuhan ng mga tao papalayo sa ilang gusali sa Nepal-China border dahil sa rumaragasang baha na may halong putik at bato. Ang ilang nakaparadang bus at truck tinangay na parang mga laruan. Sa bilis ng ragasan ng baha, marami sa mga tao ang natabunan, pati mga bahay at iba pang struktura. Ayon sa Nepali Police, may narecover na silang 157 bangkay. Mahigit 400 turista naman ang pinaghahanap, mahigit 300 sa kanila ay mga dayuhan. Sa tala naman ng state media ng China, 3 ang nasawi sa mudslide sa bahagi ng Tibet, habang mahigit 200 ang nawawala. Nagpapatuloy pa ang rescue operations. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng matinding flash flood at mudslide na ito. Wala pang impormasyon kung may nadamay na Pilipino sa insidente. Ongoing po ngayon ang pagsira ng mga otoridad sa mga nakumpiskang mga iligal na droga sa iba't ibang operasyon. Update tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, aabot nga sa mahigit 2 tonelada ng illegal na droga na nagkakahalaga ng aabot sa 12.34 billion pesos ang sinisira ngayon ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na thermal decomposition sa isang waste management facility dito sa Cavite. Ayon sa PDEA, ito na ang pinakamalaking volume ng dangerous drugs na sinira ng ahensya ngayong taon. Kabuang 2.22 milyong gramo ng solid substances at higit 106,000 milliliters ng liquid dangerous drugs ang sinailalim sa disposal. Pinakamarami rito ang shabu na umabot sa higit 1.77 milyong gramo at tinatayang nagkakalaga ng 12.06 billion pesos. Kabilang sa pinagmulan ng mga droga ang malalaking operasyon sa Mimaropa at Valenzuela City kung saan humigit kumulang 1.7 metrikong tonelada ng shabu ang nakumpiska. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, tinitiyak ng pagsisira na hindi na muling makakabalik sa illegal na drug market ang mga nakumpiskang droga. Nasaksihan din ang aktibidad ng Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela at kinatawan ng iba't ibang ahensya at law enforcement partners. Ayon sa PDEA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na masiguro na ang illegal or ang legal, transparent at permanenteng disposal ng mga nakumpiskang droga. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nasawi ang isang batang babae sa Iloilo City dahil po sa dengue. Kwento ng ama ng bata, sinundo niya ang anak sa eskwelahan noong August 17 matapos sumama ang pakiramdam. August 20 nang ipa-check up nila ang bata sa health center dahil sa pabalik-balik na lagnat. Doon na nalaman na positibo po siya sa dengue. Inirekomenda umano ng doktor na agad ipa-admit ang biktima sa ospital pero umuwi rin sila kalaunan matapos mag-normal ang platelet ng bata. August 21 nang i-admit na ang biktima sa ospital dahil sa mababang platelet count. Makalipas po ang 3 araw, binawian ng buhay ang bata. Sa record ng Barangay Mansaya, 6 na ang nagka-dengue sa lugar ng ngayong pong buwan. Nakatira malapit sa creek ang ilan sa kanila. Kahapon, nagsagawa na po ng listing ang City Health Officer at inabisuhan ang mga residente na patuloy na maglinis ng paligid. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, 109,390 ang naitalang dengue cases sa bansa. Mas mababa po daw yan ng 43% mula sa 192,788 cases na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa kagawaran, Central Luzon, Davao Region at Ilocos Region ang may mga pinakamataas na barangay clustering o pinagsama-samang kaso ng dengue. Paalala po ng DOH, gawin ang 5S para iwas dengue, i-search and destroy ang mga
pinamumugaran ng mga lamok. Seek early consultation, lalo na kung may sintomas ng dengue gaya po ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan at namumulang rashes o pantal. Secure self-protection o magsuot po ng long sleeve na damit, pantalon at gumamit po ng mosquito repellent. Support fogging and spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue at sustain hydration o uminom po ng maraming tubig. Dinaluhan ng ilang kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ang ikalawang public truth-telling session ng Truth Commission na nangangalap ng mga salaysay tungkol sa drug war. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, si Marisa Hamoy nga ang truth teller sa ikalawang public truth-telling ng Truth Commission. Dito yan sa Popayos 12 Center sa lungsod ng Maynila. Si Nanay Marisa, ang ina ni Darwin Hamoy, na napaslang kasama ng 4 na iba pa sa Payatas, Quezon City noong August 15, 2016. Ikinwento ni Nanay Marisa ang nangyari noong gabi bago ang insidente. Nasa lamay pa daw sila at ang anak nagpaalam na may pupuntahan lamang. Maya-maya may narinig na siyang putukan at hindi na nakauwi ang anak. Nakasama na pala sa umunang insidente ng drug buy-bust operation kung saan 5 ang patay at 1 ang sugatan. May birthday party raw sa pinangyarihan ng insidente. Naiyak si Nanay Marisa na ikwento na hindi naging madali ang pinagdaanan niya at buong pamilya matapos ang insidente. Ilang ospital at punerarya raw ang pinuntahan niya para mahanap lamang ang anak. Pang-8 araw na nang matunto nila sa punerarya sa Kamuning, Quezon City ang anak. Nahirapan siyang tubusin ng anak dahil mahal umano ang hinihingi ng punerarya. Pahirapan din ang pagkuha ng mga dokumento mula sa pulisya. Matapos mailibing ang anak, nagtungo raw siya sa Commission on Human Rights para maghain ng reklamo. Kalauna napunta sa ombudsman ang usapin para sa mga nag-operate na pulis, pero na-dismiss din ang reklamo. May reklamo rin sa Internal Affairs Service o IAS ng PNP, pero na-dismiss din. Ang nakalulungkot, ang iba raw niyang kasama na unang nagreklamo laban sa mga pulis, nagpaareglo at napunta na sa kabilang panig. Maraming hirap din daw ang inabot ng pamilya, yung kanyang mister. Hinuli ng mga pulis dahil sa droga at karakrus sa drug test. Lumabas na hindi gumagamit ng droga ang kanyang mister at maging si Nanay Marisa. Naulit pa raw ang paghuli sa kanyang mister dahil sa karakrus ng 4 na beses. Pero ang nais daw ng asawa niya, okay lang na makulong siya. Basta tuloy ang paghahanap ng hustisya para kay Darwin. Nagbigay ng presentasyon si Dr. Raquel Fortun patungkol sa pag-handle sa crime scene. Marami siyang nakita na hindi tamang ginawa, gaya ng pagdadala sa ospital ng mga nasawi na dapat daw ay naidokumento na sa crime scene. Hindi rin satisfied si Fortun sa ulat ng medical legal na tumingin kay Darwin. Nagsagawa ng pagsusuri ang grupo ni Fortun sa mga buto ni Darwin. Pinangunahan naman ni dating ICC Judge Raul Pangalangan ang Truth Commission na isang independent at civil commission na naglalayong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga extrajudicial killings na naganap noong war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. May unexpected encounter si Sparkle star Shuvi Etrata while enjoying her trip abroad. Si Pinay tennis player at world number 18 Alex Ayala ang na-meet ng Cebuana Beauty sa kanyang pag-iikot sa The Big Apple. Stunning in their OOTD sina Shuvi at Alex while posing for photos. Kita rin ang excitement ni Shuvi na napa-fangirl mode on sa kanyang Instagram story. Nasa Amerika ngayon si Shuvi savoring the aesthetic spots, delicious meals at boutiques na proof daw na worth it ang lahat ng kanyang struggles at prayers.